Sandali lang. Okay. So for now, I give the floor to the presenter to present your study entitled Underemployment and Unemployment in Ugjongan. Presenter, please take over. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. We are the Group 5, and our research title is Underemployment and Unemployment in Ojongan. Our Sustainable Development Goals is to study to let the government know that there are so many people are looking for a job for better lives they want to be, and let them realize to make a plan of for giving a chance to get a work. What is specific from among the RSU 10-point agenda is addressed. This study is to help unemployed people to find work and make the government aware of the growing number of unemployed people. What pub what public administration program objective is answered by your study. The public administration objective is to establish an avenue for social awareness and involvement in community development through extension programs, effective leadership initiatives. How will the community benefit from your study? If the unemployed people can find a way for the municipality of Bujongan to give them the opportunity to work, the Bujongan economy will improve and it will grow quickly because everyone here is benefited by the government. Who are the benefit from the study? The benefits of our study are the people of Amatong who are unemployment, to find ways from them to seek a job. Who are respondents? The 20 selected citizens of Barangay Amatong. How will you choose them? We are going to ask the Barangay Amatong and finding a list of people who are unemployed. Which are you going to conduct your study? The purpose of the study is to gather people who are unemployed and to have a plan for what kind of program will be done to reduce the drop in Barangay Amatong. Are you going to have face-to-face interaction? Yes, to ensure the real situation of people that are not employed. Are you going to use Google Forms? No. What output will you have for this study? To help to reduce the unemployment and underemployment problems in Barangay Amatong. E. What contributions will study have for the field of public administration? This research was meant for gathering data and creating a helpful and better opinions or any idea on how reduce or minimize the unemployment and underemployment problems. Research questions. Does academic degree affect the employment factor? Two questions. Is it necessary to work far from Ojongan? 3. Does working establishment is in Ojongan can suffices the jobless individual? 4. Does pandemic have significance to underemployment and underemployment in Ojongan? That's all, sir. Okay, Sir. Okay, Sir Rain, Yes po, Doc Leads. Permission to speak, sir? please proceed. Okay, thank you. Okay po, good afternoon to our presenters. Uh, Yes, sir. Good afternoon, sir. may I have the presence of the leader of the group? Can you please on your video, ma'am? Yes. And then kindly return this slide no, to the title of your study. On the first slide, no? Hindi mas alam sa PowerPoint. PowerPoint. Salin. Sir. Yes Sir, po. first. Yan po. Ano nyo po, i-share screen po ninyo. Hindi po naka-share screen, sir.
Hindi po, nawala po. Wait lang po, sir. Mm. Ay, sige, wait lang po. Yes, sir. Ay, okay na po, sir. Yes po. Okay, thank you. Kita na po. May I know who is speaking? Jan B, ikaw ba ito? Marieli po. Si Marieli. Okay. Okay, so the title of your study is about underemployment and unemployment in Ulongan, no? So specifically in Ulongan, Romblon. And you mentioned earlier about in Barangay Amatong, no? The focus or Yes, sir. the research local of your study is in Barangay Amatong. Okay, so may I know, since this is the focus of your study, can you please explain to me how you understand the term underemployment and unemployment, and what is the difference between these two? Okay lang po, mag-Tagalog kayo, walang problema. Um, yes, sir. Yung pagkakaiba po ng underemployment at unemployment, sir, yung mga unemployment po, yung mga tambay po, yung mga walang trabaho na wala silang kahit anong trabaho sila, sir. Parang hindi sila napapakinabangan ng gobyerno dahil nga hindi sila employee ng ano. Tapos, sir, yung Yes po. Hello. tapos yung ano, sir, tapos yung underemployment po, sir, sila yung may mga trabaho na overqualified na, sir. Tapos yung trabaho nila hindi sila naayon sa sweldo na pinapasweldo sa kanila. Parang Okay, ito yung okay po. So tama po 'yon, no? Gusto ko lang malaman din kung talagang nag-aral kayo dito sa inyong study, no, sa research niyo. Kasi iba ay hindi nila masagot kahit the mere definition lang and the analysis of the terminologies, no. So isa pa doon sa underemployment, tama 'yon, no. Yung kanilang current job, no, is way lower compared to their degree, no, or sa yes, taas ng sir. kanilang pinag-aralan. Ang isa doon, because of the effect, no, of the pandemic and the Yes, sir. crisis, uh, possible na na-shorten ang kanilang working hours, no? Instead Yes, na sir. 8 hours, nagiging 6 hours na lang dahil nga walang kakayahang magbayad yung employer. So, because of that, shortened hours at work, so nabawasan yung source of income nila. So, there is a possibility na maghanap sila ng part-time job, no? Opo, Para sir. mapunan yung pangangailangan nila kasi kulang nga yung kinikita. So, those are uh, the content, no, include in underemployment. So, less working hours and uh, they work on a job which is lower pay, no, despite of the credentials, no, that they earn. So yung unemployment naman, sinabi mo kanina, wala talagang trabaho kahit Opo, sir. qualified, kahit qualified siya pero Wala. sa kasamaang palad wala siyang trabaho, no? Because of a Opo, lot sir. of factors siguro. Yun po. Ano po ang target ninyo dito? Okay, Ma'am Abby. No? Sige po, sige. Ano pong gusto ninyong malaman? Bakit gusto Um, niyo yung malaman? Yes po. yung sir, sir, yung sagot nga namin, sir, yung our goal is to study. Yung goal namin, sir, para baga maging aware yung government ng Ujongan na mag-implement sila ng mga hiring jobs para sa mga taong walang trabaho. Hmm. Yun po, sir, sana. Yun po yung plano namin, yung goal. Okay, no? So, kailangan nyo ng concrete plan dyan.
no, or course of action or activities to implement that, no. Opo, So si sir. Doc Tibbs na mamaya yung mag-explain sa inyo kung ano yung mga output na expected output ninyo, no, sa inyong research study. So focus Opo, lang sir. muna tayo dito sa ating discipline. Can you please present the research question? Yung research question po natin. Our research question, sir, is does academic... Opo, sir. Yes Una-una po, po. sir, is does academic degree affects the employment factor? Yun po, sir, yung number one. Ah, yes Sir, po. yung number one po, sir, ay... Yung number one po ay, ang sabi ay, does academic degree affect the employment factor? Yes po, sir, nakaka-apekto po yun, sir. Halimbawa, gusto niyo mag-apply sa office, tapos yung natapos yung high school lang, di ba dapat, sir, ay dapat yung degree na tapos mo ay pantay dun sa gusto mong trabaho na gusto mong kunin. So, hindi po basta-basta magkatrabaho ka lang sa office kung high school lang yung natapos mo, dapat ay college graduate ka. Or meron ka, sir, na mga eligibility po, sir, para mas matanggap ka po. Hmm. Okay, kindly continue. Number two, sir, is it necessary to work far from Ojongan? Siguro, sir, far from, pwede naman po siguro, sir, magtrabaho. Yung mga unemployed people dito sa Ojongan, pwede naman siguro mag-hire yung ibang municipality na kung kailangan nila ng mga tauhan, pwede po magpadala ng mga unemployed na tao sa Ojongan sa ibang lugar gaya ng Looc, Alcantara, mga ganon-ganon po, sir. Necessary po yun, sir, kung kinakailangan lang po. Okay po, kindly proceed. Number three, does working establishment in Ojongan can suffice, suffices the jobless individual? Um, para sa akin, sir, parang hindi pa po, para po sa akin, sir, sapat na po yung mga trabaho dito sa Ojongan. Kasi, sir, ay sa panahon ngayon, sir, madami na po naman kasi nag-hire ng mga katrabaho. Eh. Kaso nga lang, sir, yung mga labor lang naman po, sir. Halimbawa, sa bahay, yung mayaman na engineer gusto magpatrabaho, eh di, yung mga unemployed na tao, at least, kumikita sila kahit sa maliit na sweldo lamang. Para sa akin, sir, ay sa suffice, suffice po dito sa Ojongan. Yung number 4, sir, ay does pandemic have significance to underemployment and unemployment in Ojongan? Ano lang. Para sa akin po, sir, yes. Kasi ay pandemic po, sir, di ba? Ay pandemic po kasi para kasing mahirap na kasi, sir, mag-hire ng mga tao kasi po umiiwas sila sa virus kasi, sir. Para po Okay po, po. sir. Yes, yes po. Jan B, ikaw po ba itong nagsasalita? Flohera po, sir. Jetro. Si Jetro. Okay. Okay, Jetro, Opo. naalala pa kita kasi naging estudyante kayo, di ba? Oo. Opo. Okay, so tama din naman yung observation mo as an individual, pero as a researcher, no, hindi po kino-consider yung mga observation lang natin. Kailangan natin ng concrete evidence to prove your statement or your opinion, no? Opo. Kaya nga nagre-research tayo scientifically, no, to provide evidence, no, of our statement. So, dapat yung mga question diyan na Sorry. naka-reflect sa inyong research question, masasagot yan through the theories and studies, no, that are already established, no, and known, no, to the scientific world, no, or talagang meron ng nag-aral niya na related sa studies ninyo na mag-prove ng inyong uh, ng inyong current research, no, na may basihan ka, meron kang valid evidence, so dapat magre-reflect yan doon, Jetro, no. So ang isang nakikita ko ditong kulang sa research question ninyo
dapat ninyong alamin kung anong ahensya ng gobyerno, specifically sa national and local government, na may concerns dito na supposed to be address ang employment and underemployment rate sa Bojongan, specifically sa Matong, no? Barangay Matong. So medyo choppy kayo. May sakit sa tenga. Okay. Nagigets mo, ano kaya, Jetro, ang mga ahensya ng gobyerno na concerned dito about employment and underemployment? Dole, sir. Example ko, Dole. Yes, tama yun, Dole. Ano pa? Dole to. DILG. Ano pa ba, sir? Ano, sir? Dole lang po kasi yung common na alam ko po, sir, na Opo, nagpapatrabaho. tama din yun, Jetro. Pag Dole kasi society, pero ang focus na ay private, Private sector, sir? private sector. Oo, ang focus niya. Opo. Yung Ah, ni-present nila sa RAIN, parang research questionnaire na naman yun. Yan questionnaire oh. ba ito? Yun kanina. Yan ang research question nila oh. Parang research question man, sir, nakalagay kanina. Pwede pakibaba ako, Jetro? Opo, Hindi, sir. sa akin to sir, back up ko to. Say, okay. Okay, opo. Questionnaire nga. Yung Sir, kanina kasi aansweran na yun eh. Yes. Opo. Doc Lib, salamat doon. sir. No? So, ito ang ibig kong sabihin, Jetro, kanina, yung na-present ninyo ay questionnaire na pala yun. Oo. So, Opo, sir. ganito yan, Jetro, ha. Yes, sir. Ang questionnaire kasi, bago ka gagawa niyan, dapat muna meron kang legal basis diyan. Since practitioner kayo ng ating discipline, which is public administration, paano ka nagkaroon ng questionnaire na hindi mo pa na-validate? Bakit may questionnaire na kayo? Oo. Although, baka nakita mo yun sa previous studies or sa mga previous thesis na conducted na, no? But it is subject for validation by the expert and also by front back Yes, sir. analysis or any statistical tool that could measure the validity of the data, no? Opo. Mm-hmm. So, sana natin yan, no? Natatawa ako sa pero okay lang naman yan. Ganun lang talaga yan. At salamat dito, Doc Liv. So, ito yung focus muna natin, no? Question number 1, can you please read it, Jetro? Sir, Sir, yung ka-member ko na naman po daw. Yes po, anyone from the group. research question number 1. What are the possible program to amend the underemployment and unemployment in Ojongan? Okay. 2. Yes po. Yes, ma'am, kindly proceed. 2. Is it necessary to look for a job in other land? 3. What are the factors that affect the underemployment and unemployment in terms of age, school degree, gender, and social status? Yun lang po ba? Number 3 lang, no? Opo, Opo, sir. sir. Opo. So, tama ito. No, what are the possible programs to amend the underemployment and unemployment? So, tinanong ko kanina si Jetro kung anong ahensya ng gobyerno ang makakatulong sa pag-address ng unemployment and underemployment sa municipality of Bojongan. So, na-mention niya yung DOLE, no? So, Opo, sir. alam niyo po ba na yung dating director ng DOLE ay dito rin sa atin sa CAS? Hindi po, sir. Hindi niyo alam, Sister Carlo Villaflores? Hindi niyo naging teacher? Ah, hindi. Hindi po. Pero narinig niyo? Opo, sir. Yes po, pero nilipat na siya ngayon sa Mindoro at yun, I'm not sure.
no? So formerly, pero may ano pa rin si Sir Billy Torres dito. May load pa rin siya sa ayos yung background niya. May aso pa, oh. So, yan po, no? So, for your information lang po, si Sir Carlo Villaflores, ang director ng DOLE. So, more or less, kung sino man ang pumalit sa kanya doon, kung kayo mag-inquire, no? Sa kanila, ano ba ang programa nila in order to address underemployment and unemployment in Udyogan. So, sa private sector naman yan. Kasi private sector ang focus ng DOLE. Sa government naman, so madaming ahensya. Yung Civil Service Commission, yun din yung ano doon. Ano pa ba? Madami. No? Yung NEDA, supposed to be NEDA ang ano dyan, overall ano dyan, in terms of economic employment. No? Yun po, mag-research pa kayo aside from DOLE, aside from Civil Service Commission, or any agencies of the government, no, involved in the municipality of Odongan, or mismo yung local government of Odongan, no, baka meron silang programa. Alamin po ninyo yun, si Mayor Trina, no? Yes, sir. Meron bang Yes programa po. si Mayor Trina about addressing underemployment and unemployment in his area of jurisdiction, no? Or yung sakop ng kanyang munisipyo, no? Number two, it is necessary to look for a job in other land. So, dapat may support statement din kayo nito sa RRL ninyo. Dapat naka-reflect yan doon, no? Dapat merong nag-cite doon. Meron ba kayong proof or evidence na merong author na nag-cite na kailangan ba talaga na ng isang taong naghahanap ng trabaho na umalis uh, sa kanyang tinitirhan ngayon kasi wala siyang makitang trabaho doon, no? Stuff like that, no? Dapat meron tayong proven evidence. At number three, what are the factors that underemployment in terms of age, school degree, gender, and yun, no? So tama ito, no? Kasi malaking factor ang edad, no? Halimbawa, fresh graduate ka, wala ka pang experience, no? So hirap talaga maghanap ng trabaho na wala pang exposure, no? Or walang experience. Or more or less, graduate ka nga, wala ka pang eligibility na na-mention ni Jethro kanina. Paano ka maka-employ sa government kung hindi ka eligible? Kahit degree holder ka pa. No? Okay, school degree yon, tama yon. Gender, no? So, gender. Pag sinabing gender, ano ang involved doon? Po, any representative from the group? Anong pinagkaiba ng gender sa sex? Bakit gender ang napili yung term? Ano sir, di ba sir, yung mga nagtatrabaho, bakla. Ano sir, lalaki, babae, kahit ano lang sir, kahit ano sila. Transgender, mga ganon. Oo. Kung ano ba nga sila sir, kung kahit transgender sila, may karapatan ba silang magtrabaho? Parang Alam mo ang proper term doon? Ikaw ba ito, Jethro? LGBT? Opo, Ano tama sir? yon. LGBT community. Sorry po. Yung term doon. So wala kang makikitang bakla doon na term. Sinasabi mo. No? Apo, sorry. Ang term lang din yan. Pero in terms of gender equality, ito po yung makasamahan natin sa LGBT community. No? Ay, recognized na po yan sila ng ating society. No? Ikaw mismo, being a student of public administration, no? Iwasan na natin ang mga Opo sir, ganyang yung mga mentalidad, term. no? Opo. Oo. Yung mga ganong reaction mo, no? Sa mga bagay-bagay. Kasi
tao din yan sila, no? Opo nga. Not happens na ipinanganak lang silang gano'n, no? Kasi there Opo, are so sir. many factors that they behave that way, no? Hindi nila kasalanan yun. It could be genetics, no? It could be environment, Opo, no? sir. Madaming factors, no? So, yun po, no? Yun ang challenge niya ngayon, kung paano nyo ma-execute that through the questionnaire, na-emphasize yung gender equality, yung ethical concerns dyan, yung punto ko, no? No? Para hindi ma-offend yung mga LGBT members, no, in the society. No? So, take note of that, ha? Opo, Okay, sir. ano pa itong isa? After ng gender, sorry, hindi ko makita kasi may page na nakalagay. Gender. Ayun po, thank you, Doc Liz. Social status. Okay. Any representative from the group, ano ang ibig ng social status, no, in your own understanding of this term? Kung ano, sir, professional ka ba o hindi? Mga ganun, kung may natapos ka ba o wala, social status mo. Okay, tama din yun, no, may punto ka rin. But there is a higher definition of that, no? So as a researcher, malawak yan eh, hindi lang yan mga sa mga nabanggit mo, no? One of that, no, tama din yun. So kailangan nyo pang i-explore kung ano ang ibig sabihin ng social status. It could be financial, no? This financial status is the uh, yes, economic status is the influence, no, in the society, no, yung family background. Di po ba? Pag anak ka ng politiko or anak ka ng kilalang tao, no, kasama yan doon. It could affect Or, the the rate, no, in employment, no. opo, sir. Para baka, Yes. sir, para bagang may mga backer sila. Kunyari, papa mo, pulis, tapos gusto mo maging pulis. Tapos yung pag mag-a-apply ka na, ay hindi ka na baga, sir, para, sir, may hirapan kasi, sir, meron ka ng backer sa loob. Yun yung parang ganun po talaga yung social status. Yes. May Uh, mga tao na sa loob, sir. yes, Jetro, ikaw ba to? Opo, sir. So, tama din naman yung mga statement mo. Uh, in realistically, no, nangyayari talaga yan sa lipunan. No? Sir, Accepted yan. palakasan, sir. Yes, yung palakasan system. Pero dapat nakareflect yan sa RRL mo na merong nagsabi na established researcher na yung mga sinasabi mo ay nag-agree din siya doon. No? Dapat mong hanapin yan doon sa mga uh, established na research related studies, no, sa na related doon sa pinag-aralan ninyo dito, no? Opo, sir. Dapat mong i-providean yan ng evidence, no? Para mas may weight, no, ang inyong pag-aaral, no? So sabi ni Doc Teds, bilisan lang natin, no? So hindi ko na ito patatagalin, i-explain ko lang briefly sa iyo kung anong koneksyon ng statement ng research question doon sa inyong RRL at sa inyong uh, questionnaire. Since may questionnaire na kayo, no? Advanced na Opo. kayo. Meron na kayong source, no? Pero wala namang masama doon basta hindi dumaan lang kayo sa proseso, no? Dapat ipa-validate nyo sa procedure, no? Kung anong requirements doon sa methodology ninyo at ng inyong professor, no? Si Doc Kalimbo, di ba? Ang ano ninyo ngayon. So, kung ano po yung requirements dito about the validity of the instrument, so sundin nyo na lang. Yes, sir. So, yun po dapat ang research question, magre-reflect yan doon sa instrument. Dapat masasagot ng instrument kung anong nakalagay sa research question. Yun ang pinaka-basic. Basic po, no? Tapos, Opo, sir. ang research question ninyo, meron yang supporting statement sa inyong RRL, review of related literature, and review of related studies, no? To further strengthen your statement or your study. So, yun lang po. Doc Lids, kayo na pong bahala sa lahat.
Thank you po. At Thank you po, Thank you, sir. sir. Okay, Thank you, okay, sir. sir. Okay, so, paki-share nyo nga yung title nyo. Ano mo? Sindre. Naka-screen sharing na po, sir. Wala pa? Apo, wait lang po, sir. Yan po, sir. Kita na po, sir. Wala pa. Okay. Sindre ko. Oh, shit. Okay na po, sir. Okay. So, your title is Underemployment and Unemployment in Mojongan. What is your basis why you conduct this study? Anong basihan mo? Bakit pag-aralan mo to? Sir, para po. Madami po kasi sa amin, sa Amatong daw po ang mga unemployed na Saan ko mababasa tao. yon na marami? Ano po, sir? Saan ko mababasa na marami? Manghingi po kami ng mga listahan sa Barangay Amatong kung sino yung mga Paano kung lumabas na unemployed. hindi pala marami? Kasi manghihingi pa lang kayo. Sir, kasi sir, madami naman po kasi talagang tambay Paano mo doon, nga sir, masasabing na madami? Eh wala kang ebidensya na nag-i-exist ang problemang ito. sabi po ng classmate ko na sa kanila daw po, madami daw po mga tambay na Anong mga ebidensya drug. niya? Taga doon po siya, sir, eh. Malay mo kung tambay, lahat yung trader ng PSA, Philippine Stock Exchange. Hindi mo kailangan magtrabaho kung trader ka, mag-aabang ka lang ng gabi. Hindi justified yun eh, na nakita mo lang na Opo. tambay sila. Ay malay natin baka shabu ang dinidil nun. Tambay-tambay lang sa gilid. Kaya hindi yun unemployment. Ano po, Employed sir? sila, illegal nga lang. Parang ganun. Ako Opo, medyo sir. pilosopo lang yan pero reality yung sinasabi ko. Ewan kasi ng Opo, mga sir. kaplastikan sa research. Opo. Kasi ang research po ngayon is OBE kasi output based po kasi siya eh. Kaya very straightforward ako mag-comment dito. So ngayon, kung yan ang focus ninyo, underemployment, eh hindi na ito Ojongan ang ilalagay natin. Ano na po, sir? So barangay lang siguro. Opo, barangay na lang po. So, at saka mostly po kasi ng title ay hindi po siya negative eh. Walang saan ka po nakakita ng title na negative yung run ng pagka-draft niya. Siguro maganda yan is employment status in selected barangay of Ojongan. Parang ganun siguro. Hindi na Check ko lang. underemployment. Pag sinabi kasing underemployment, negative yung impact nun eh. Mostly Opo. kasi pag nagda-draft po ng title, it must be always positive or neutral. Employment status. It must not be negative. Opo, sir. So, depende po sa inyo. Basta ako sinasabi ko lang kung paano magda-draft ng title. It's either a neutral siya or it's either positive siya. Unlike when we say underemployment, that's a negative thing. So, isa yon. Next, for your research question, ito yon. I would like to share it again. Wait lang. Research question. Research question number 1. What are the possible programs to amend the underemployment? Bakit? May policy na ba sa underemployment?
at unemployment? Wala pa naman po, sir. Wala pa naman pala. So, para sa akin, scrap mo tong question number 1. Apo, sir. Then, is it necessary to look for a job in other lands? Ano yun? Municipal po yun, sir. Hindi po lands. In other municipality. Bakit hindi ka maghahanap? Your question is not a researchable question. So, scrap also question number 2. Yes, sir. Question number 3. What are the factors that affect underemployment and unemployment in terms of age? So, kaya niyong tapusin kaya to, sagutin ang question number 3 sa loob ng 5 taon? Hindi po, Alam niyo ba kung sir. gaano kalaki to? Ang question number 3 niyo? Hindi po. Kasi pag sinabi niyo what are the factors that affect underemployment and unemployment in terms of age, yung edad minor. Titignan mo ano ang factors doon. Yung depende sa bracket ninyo, mag 30 to 40 years old. Anong factors nag-a-affect doon? Yung senior citizen, anong factors doon? Yung school degree na naman. Yung bachelor of ganito, anong factors? Bachelor of ganito, isa-isahin mo yan. Kasi sabi nyo in terms of yung gender o yung lesbian, anong nakaka-apekto sa kanila? Yung gay, bisexual, male, female, transgender, anong nakaka-apekto sa kanila? Isa-isahin mo yun. Yun ba ang punto nyo? Kasi yun ang draft ng question nyo eh. Hindi nga siya question kasi period siya eh. Hindi siya question mark eh. Ano to? Rhetorical question? Na hindi siya question mark, kundi period, pero na-classify siya as question. Nakalimutan lang po lagi ng mark. Yun. Ngayon, ang mga suggestion ko dyan na magiging research questions ninyo is, again, yung basic. Number 1 is, what is the profile of the respondents? Second, what are the causes of unemployment and underemployment? And lastly, what is the unemployment rate in the selected barangay of Ojongan? Yun ang pwede siguro. Yung unemployment rate po, kinocompute yun. Titignan ninyo ilan yung may hawak ng kursong ganito o ilan yung tao sa barangay. Kung isang barangay lang yan, for example, the barangay has a profile na ang barangay na yan may 10 karpentero yan. Ngayon, sa 10 yan, 3 lang ang may trabaho. Ngayon, ano ang unemployment rate niya? Yung unemployment niya ay 70% are not employed. Kasi 7 yung wala sa field ng carpentry. Yun ang punto. At hindi ako sang-ayon sa statement kanina na tulad nitong mga tambay sa daan, kung walang trabaho, sana sila ang kunin ng magkarpentero. Paano kung tambay yun? Wala namang alam sa pagkakarpentero. Ang alam niya lang magapa sa palayan. Karpentero pa rin. So, on that aspect, palagay ko dito kayo makaka-specifically focus. What are the causes of unemployment and underemployment? What is the employment rate in the selected barangay? So, for example, in the field of professionals, kung titignan mo sa isang barangay na yon, ilan ba yung mga professionals doon? Yung nakagraduate ng baccalaureate degree, at least baccalaureate degree. Kung lumabas daw na 100, ilan doon ang may permanenteng trabaho? Yun ang employed. Ang dami nun, i-divide mo sa lahat ng nakapagtapos. Ngayon, ilan naman doon yung
hindi regular at mga part-timer lang. Basically, sila yon ang isa sa mabibilong sa underemployed. And also, looking into the scenario sa ibang private companies or private line of job, kung regular nga sila, kasi meron ding regular na mabibilong sa underemployed. Example, regular nga silang sales lady. Diyan, may benefit sila ng SSS, may benefit sila ng PhilHealth, pero yung sahod nila hindi nagko-comply sa regional wage. Tignan din ninyo yung pasahod sa wage. Pag hindi siya pasok doon, ay walang tsansang mabuhay siya ng kumakain siguro ng 3 beses isang araw kung wala siyang bahay at nangungupahan lang. Kasi magbabayad pa yan ng kuryente, maliban na lang siguro kung may magulang yan o may nagpapadala sa kanya through remittance galing sa ibang bansa o galing sa relatives as sustenance. So, yun ang posible. Ngayon, kung gaganapin nyo ito sa Amatong, patunayan nyo muna na kailangan nyo doon ikandak. Dapat may data na kayo na nag-exist yung mataas na unemployment or underemployment sa Amatong. Bago nyo sabihin na doon kayo sa Amatong. Apo, sir. Yun ang kailangan nyo munang patunayan. Na among the barangay of Ojongan, Amatong has the highest unemployment rate according to the Municipal Social Welfare, according to the National Statistics Office, or to the PSA. Meron pong mga report na ganun. Patunayan nyo muna na kailangan doon kayo magkakandak nun. Huwag na, ay kasi likod ng bahay ko okay na yun. Hindi pwedeng ganun na dahil sa likod ng bahay mo ay doon ka lang magkakandak. But of course, we practice yung precautionary measures with regards to pandemic. Pero dapat yung research natin ay justified naman at nasa puntong kinakailangan talaga doon yung ikandak. Kailangan talaga sa Amatong. So, hindi pwedeng kasi ay malapit lang dito. Wala ngang problema dyan Ang namang problema nito kung saan ang lugar na may mataas na unemployment rate or underemployment rate. Yun ang kailangan munang tignan. Ang tinutukoy ko naman dito sa research question na yung isa is what is the underemployment rate, unemployment or underemployment rate. Ito na, titignan nyo na sa professionals at sa mga vocational. Iko-compare nyo. Sa mga nag-aral sa vocational, ilan sa kanila ang underemployed? Sa mga hindi naman nag-aral, sa mga baccalaureate naman ang tinapos, ilan sa kanila yung underemployed at unemployed. Doon natin makukuha yung employment rate nila. Yun ang punto. Madali lang ito actually, yung study ninyo. Basta ganun lang ang punto. Titignan lang ninyo what is the causes of unemployment and underemployment. Kasi nakikita ko dito, baka yung isang tendency dito, kung bakit hindi siya ma-hire kasi job mismatch. Ang kurso niya ay engineering dahil walang mapasukan, pandemic, kaya nag-apply na lang muna janitor. Apo, sir. Kasi Parang unfair. parang ganun ang kalalabasan nun Causes ang titignan natin. Pero ang pinaka-root nito lahat, i-detect nyo muna kung sa Amatong ba talaga kayo dapat mag-conduct. Kung sila ang may pinakamataas na unemployment or underemployment incidence or rate. Yun ang pinupunto ko po para specific ang target nyo doon. So, anong magiging output nito? Yun na lang huling tanong ko, anong magiging output nito? Kung sakaling malaman mo na job mismatch ang causes ng unemployment,
or underemployment, anong output nyo? Ano sir, parang magkakaroon kami ng proposal na dapat magkaroon ng pantay-pantay na yung kunyari, yung graduate mo teacher, dapat sa teacher ka. Ano? Pakiulit be? Hindi ko gets. Ano sir, magkakanta kami ng program policy for jobless. Example ng naisip nyong policy. Patay. Kahit isang probisyon lang. Hindi, sir. Anong policy? Wait lang sir. Polisiya ko ang hindi magtatrabaho na profesional lumaya sa barangay na ito. Ganon. Hindi naman po sir. Kasi ako wala rin akong maisip na policy kaya nagtatanong ako baka bagong idea yan sa inyo. Anong polisiya? Kung sakaling lumabas nga na sa resulta, the causes of unemployment and underemployment is job mismatch. Magkaiba yung kurso, magkaiba yung trabaho. Anong output na i-offer nyo? Wait lang sir. Wait na po. Yun lang ang huling tanong ko. Ano ba talaga? Ano? Ang layo ng meaning. Ang layo ng sagot natin. Ano bang output? Kaya na nabasahin? Ang labasan. Buwa. Ay, ano mo? Suggest. Example. Ano? Wait. Sir, may idea kayo sir kung anong output po sana para po magka-idea din kami. May meron lang po. Yun na nga eh, sinabi ko na nga eh, kung policy yung gagawin nyo, wala talaga akong idea eh. Huwag na kayong policy. Mahirap kasi yun. Pero kung kwan siguro, it's either action plan, baka pwede. Program and action plan. Parang Mga pwede pa. Kasi yung peso, ay di ba nagpapatawag sila ng mga trabahador, kung gagawa kayo ng action plan na ang action plan nyo nakasulat kailan i-implement yung program, whereas ang program na tinutukoy ko, sana magkaroon naman ang programa ang isang barangay na yon na ipatawag niya ang peso once every year. Opo, sir. Parang pareho sila sa Para dole. magkakaroon sila ng ano nga yung tinatawag na programang job hiring. Nakalimutan ko. Yung nag-hiring ba ang peso? Meron ba piso ay? Sir? Parang Ano? sir? Para pong space. Ano yun? Space pa yun. Yung sa mga college, sir. Ay, Oo, yun. So, Pag mag-conduct din bakasyon. sila, mag-tap sila, kaya nga gagawa sila ng programa na itatap nila. Gagawa kayo ng program proposal na especially during the time na mahina yung kita. Specifically kasi sa Pilipinas kasi mahina yung kita during month of August. So, why is that you propose a program if just in case na i-adapt ng barangay na gagawa sila ng job fair every August. Kasi yung August po, ito yung kung bakit maliban sa naintindihan ng mga tradisyonal na mga tao, yung August ay tiggutom, ito po kasi yung panahon
na alanganin yung bunga ng palay. Hindi pa pwedeng harvestin. Nakikita mo na pwede Yes po, na may sir. bunga na yung palay mo pero alanganin pa. Kaya wala kang pantawid gutom. Opo. So, yun ang punto ko. Magpo-propose ka ng action plan para sa barangay kung saan ito gaganapin at yun, magpa-job fair sila sa barangay nila mismo para ma-eradicate yung underemployment. Itatap nila ang peso ng province o ng munisipyo kung may peso yun. Yun ang magandang klaseng output kung sakaling mataas yung unemployment rate ng specific selected barangay kung saan nyo yun ikakandak. Basta ang punto ko lang, i-justify nyo kung doon ba talaga sa barangay na yun dapat kayong mag-conduct. Anong basihan nyo? Yun lang po. Thank you po, sir. Papalitan na lang po namin yung ano namin, sir. Receipt title. Anong ita-title nyo? Yung kanina po na Oh, may recording naman yan dito. opo, Bibigyan sir. ko naman kayo ng recording. Thank you po, sir. Sir Kali, may dadagdag ka ba? Okay, so far okay na rin siguro. So, for everyone, congratulations po. Thank you po. Okay. So, congratulations po sa pag-present ng inyong study. We would like to request the presenter, after you consolidate the suggestions and incorporate it in your manuscript, please submit a copy of your proposal to the panel. Baka po kasi may makita pa yung panel para maibalik po sa inyo, and that's the time na mag-proceed po kayo to actual conduct po. So, yun lang po, and once again, congratulations to the set of presenters of this time. Thank you. Thank you, sir. Sir, next